mga affidavits ng iba't ibang tao na si Curly Discaya ang may beneficial ownership or nag-exercise po ng control dun sa mga kumpanya na sangkot dito sa Davao Occidental na kaso. Sir, elaborate, mga siya nagsasign, mga gano'n? Paano ba? Yes, so when you say beneficial ownership po, kasama po yan lahat, no? Either they're the ones that sign on behalf of the corporations kahit wala po sila sa papel. Sila po ay umuutos or nagbibigay ng mga instructions sa mga tao doon sa kumpanya, exercising dominion over the company essentially, no? So kahit wala po sila sa papel, they are the ultimate beneficial owners of the company. At yan po ang isang challenge, no, sa amin na hindi naman siguro lahat ng tao linalagay ho nila yung pangalan nila mismo sa korporasyon. Kaya kailangan muna namin tignan yung kabuuan ng kwento at tignan kung meron talaga nagpapalikod ng mga korporasyon na ito na sangkot sa flood control projects. And that's one of the challenges that we have to overcome. Buti na lang po, merong mga taong magsasabi na from the inside the company na itong mga tao na ito ay talagang ang beneficial owner at yung nagpapatakbo ng mga kumpanya na ito. Sir, how will that work po? Isasama po si Curly dun sa nakafile ng kaso or is another case po na? The process who there is, we will ask them to go through preliminary investigation. Pag meron po kasing na-implead na bago, given na may John Doe, Jane Doe sa mga kaso natin, i-implead ngayon, no? Pero ang proseso dito muna sa Office of the Ombudsman. Again, we have to give them due process as well. First time ito makikita ni Mr. Discaya na meron palang ganitong allegation. Kaya kailangan muna namin siya pasagutin muna.